Nakambang tumaas ang pamasahe sa eroplano dahil tataas ang fuel surcharge na sinisingil ng mga airline. Live mula sa NAIA 3, nangunguna sa balita si News 5 Transportation Correspondent Gerard de la Peña. Gerard, magkano yung tataas ng fuel surcharge? Nako, Gigi, medyo mataas dahil doon nga sa pinakahuling announcement ng Civil Aeronautics Board ay itataas ito yung level ng fuel surcharge natin mula sa level 8 papunta sa level 19. Nako, medyo malayo yung agwat, ano? Epektibo ito para doon sa mga ticket na ibubuk mula April 16 hanggang April 30. Ibig sabihin nito, mas magmamahal ng 627 pesos hanggang as much as around 2,000 pesos yung mga pasahe sa eroplano para doon sa mga domestic flights. At yung international flights naman ay tataas ng 2,000 hanggang mahigit 15,000 pesos depende dun sa layo ng destinasyon. Babaguhin ng CAB yung fuel surcharge level sa tinatawag natin tuwing 15 days habang umiiral nga itong gulo sa Middle East dahil sa ngayon nga ay napaka-gulo, napakalikot ng presyo ng langis. So pwedeng magtaas ito, pwedeng magbaba, depende dun sa development sa international market. Hindi naman nagbabago yung base fare, kasi di ba yung ticket natin maraming components yan. Merong base fare, merong taxes, merong terminal fees, merong fuel surcharge. So yung base fare, yung mismong pasaheng dapat natin bayaran, hindi yan nagbabago dahil regulated yan ng Civil Aeronautics Board. Gigi. At Gerard, kung yung diesel at gasolina ay nagkakaroon ng rollback, possible ba yan sa jet fuel? Anong sabi ng DOE? Nako, Gigi, sabi ng Department of Energy ay hindi nito pwedeng panghimasukan yung presyo ng jet fuel dahil ibang-iba yung dynamics ito kumpara dun sa alam natin na diesel, gasolina at kerosene. So kung yung DOE nakapag-impose ng minimum at saka ng maximum pagdating sa rollback at saka dun sa oil price hikes dito sa diesel, gasolina at kerosene, ay hindi raw ito pwedeng gawin sa jet fuel dahil yung jet fuel karamihan dito sa supply natin imported at ito rin ay hindi binebenta sa mga individual consumers katulad natin, Gigi. At sinabi naman ng Department of Energy, up to 40 days yung supply natin ng jet fuel. Pero kung sakali mangangailangan ng tulong yung mga airlines sa pagbili ng jet fuel, ay handa naman daw tumulong ang DOE sa pamamagitan ng Philippine National Oil Corporation. Katulad ng ginagawa na nito ngayon na pagbili ng diesel para mas mapalawig pa yung ating supply dito sa bansa. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin. Instructed PNOC to help the companies. Minsan kung nahihirapan sila, nakakatulong din na gobyerno yung umo-orders. Hopefully hindi naman ganun kasama, pero ang sigurado ko lang diyan kung yun yung report aakyat talaga yung presyo. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Gigi. Yan ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa NAIA Terminal 3. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.